Kaugnay naman po ng aksidente sa Bataan, makakausap po natin si Chief Inspector Eduardo Guevara Jr., Chief of Police ng Dinalupihan Bataan PNP. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Opo, magandang tanghali po, Ma'am Connie. Ano na po ang ating update dito po sa nangyaring banggaang ito? Opo, meron po tayong 19 na mga na-involved sa aksidente. Dalawa po dito ay patay na. Ito si Arman Felicitas at si Norma Estibar. So, marami pa po mga nilipat sa ibang hospital, sa provincial at sa mga kalapit po na hospital. Kasalukuyan pa minomonitoran ka ng mga kalagayan. Ulitin lang natin, sir, 19 po ang sugatan? 19 po, 19. 19 ang sugatan at dalawa po ang patay. 19 po, dalawa po yung, kasama na po yung dalawang patay. So 17 ang sugatan at dalawa po ang patay. Okay. Para po malinaw lamang ano. At base po doon sa interrogation niyo po doon sa driver na sa pagkakaintindi ho namin ay nasa inyo na diyan na pangangalaga. Ano po ang kanyang dahilan ng pag-overtake daw? Accordingly, ang sabi po niya ay mayroong isang kotse sa kanyang harapan na naka-flasher pa kanan. So instead of turning right, siya po ay nag-sudden stop. At dahil pumabilis nga po itong 14-wheeler truck ay bigla niya i-overtake at nakasalubong siya po mismo itong pampasahirong jeep. Kaya head-on collision po ang nangyari. Okay, head-on collision. At kamusta naman ho yung lagay ng mga sugatan ngayon? Marami po, very serious po ang mga ibang mga kalagayan. May mga bali po sa katawan. Yung iba po ay mga critical talaga. So, ngayon po ay transfer na sa iba't ibang hospital para po mabigyan ng mas medical attention. Yung mga nasawi naman ho, na nagkaroon na ho ba tayo ng mga kamag-anak na naabisuhan na po yung kanilang mga kamag-anak at may pagkakakilanlan na? Opo, naabisuhan na po lahat. Sa lahat po ng mga involved sa aksidente, yung mga 19, taga dito po lahat sa Dinalupihan. Ano po yung hiling po sa inyo ng mga sugatan, yung mga pamilya po ng sugatan? Paano ho sila ngayon? Sinong sasagot? Ano ho ang napagkasunduan? Opo. Initially po, hindi po sila pinababayaan ng ating local government. Sa panguna po ng ating mayora, si Maria Angela Garcia. So, kami po naman sa parte ng kapulisan ay hinahanda na po namin ang kasong reckless imprudence starting to multiple homicide and multiple physical injuries. Definitely po, may inquest ng ating driver na nandito naman po sa ating detention facility. Hindi naman ho siya tumakas, ano? Nagtangka, I mean. Yung driver po. Talagang... hindi naman po. Okay, sumuko. Agad naman po tayo nakaresponde at marami naman po nakasila. Kaya wala na po siya pagkakataon tumakas pa. Alright. Kamusta ho ngayon yung lagay naman ng trapiko sa lugar? Nadadaanan ho ba yung kalsada o nakabalandra pa rin po yung dalawang sasakyan? Nadadaan naman po ang ating kalsada. Then, pinata-transfer na po namin at yung boom truck po kasi ang kailangan para po mahila yung 14-wheeler dahil sabog yung gulong niya sa harapan. So, nandyan pa rin hanggang ngayon? Opo. Inaasikaso na po madala dito sa police station ang mga naturang vehicle. Opo. At magpapasalamat po kami sa inyo pong binigay sa aming update. Maraming pong salamat, Chief Inspector. Yan naman po si Chief Inspector Eduardo Guevara Jr.